when the way seems so unclear, alone the road seems dim. Okay, salamat po at nanonood kayo mga Milyante family at siyempre mga Metante family, Pastor Tom. Ngayon, gabi-gabi ay mag-live tayo dahil gusto ko po na alam niyo Holy Spirit nililid tayo na mag-share na ilinaw natin ang salvation dahil nakikita natin ang nangyayari magkasama na itong panahon natin ay iba na itong panahon natin. Kaya ang ating lesson ngayon ay matagpuan sa ating Bibles pero ang ating verse ngayon kasi it talks about the sacrificial death of Christ dahil siyempre ang Christmas talks about the coming Redeemer, kaya maganda na rin na tayo lahat ay magkaroon ng tinatawag na kaalaman at malinaw ang salvation para walang sisihan. Okay, punta tayo sa Hebrews chapter 9:26 dahil makita nyo rito na ang kasalanan ay nabayaran na Okay, kung nandiyan kayo, basahin natin Hebrews 9:26. For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Lalanin natin ang first coming ni Lord Jesus Christ. Ang purpose niya ay talagang solusyonan ng kasalanan, to put away sin. And the only way maalis ang kasalanan ay kinakailangan magpisyo siya. Okay, mag-pray muna tayo. Panginoong Diyos, Ama namin na makapangyarihan, mapagmahal, mapagpatawad at nakakaunawa sa kalagayan namin. Bawat isa na nanonood ay naunawaan niyo, Panginoong Diyos. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. At dahil doon ay nakita namin, nabasa namin na sa krus ng Kalbaryo, sinakripisyo ang bugtong mo anak para kami ay matubos, mapatawad at maiugnay muli sa inyo. So I bless these who are watching at ang dalangin ko po ay kami rin ay mag-share sa kapwa namin na ang kasalanan po namin Ama ay napatawad na. Forgive me my sins, our sins, and cleanse us by the blood of the Lamb now. And please clear the air, O Lord, as again we beseech you to remove Satan and his demons so that those who are watching in different places around the world will understand that their sins was paid for by the sacrificial death of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus, because you did not stay in the grave. You did not stay in hell, but you conquered death, hell, and the grave for us, and even the devil and his demons. So now, please cover us with your precious hand, precious blood, and may we, by the grace of God, have the power of the Holy Spirit, so fill us, Holy Spirit, to share thy word. In Jesus' name, amen. Okay, punta tayo dito, mga kasama, sa John chapter 3, at i-explain ko ang ilan, bakit sabi ng John chapter 3, kung nandyan kayo, buklatin nyo yan, dahil dito sa John chapter 3, ay hindi natin maintindihan itong John chapter 3, verse 14, kung hindi tayo papunta sa Old Testament. John 3:14. Okay, tingnan natin yan. Sa John chapter 3, verse number 14. Kasi mga kasama, binanggit si Moses dito At si Moses, kita natin na siya ay nandun pa sa Old Testament, buhay na buhay. Pero may binanggit si Lord Jesus Christ dito sa John 3:14. At sabi niya dito sa John 3:14, basahin natin ang John chapter 3 verse 14 at tingnan natin ang pagsabi mismo ni Lord Jesus Christ. Okay? So, salamat at meron tayong mga Bibles na ating mabasa mga to at pasalamat tayo na ang Holy Spirit ay gumagawa sa buhay natin. Papunta tayo sa Numbers chapter 21 mamaya para maintindihan natin itong Numbers chapter 14. Okay, kung nandyan kayo ay basahin ko na po pagkat ito ay
malinaw na sabi ng Bible, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness. Nako, nung nasa wilderness sila mga kasama, mga kapatid na po, at mga kababayan na nanonood, ay natin na may ginawa si Moses para mapatawad, mapawalang sala mga tao. Ibig sabihin, para mawala yung kamandag ng ahas doon sa mga kinagat. Ano po? Sabi ng Bible, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Ibig sabihin, kung gaano itinaas ni Moses yung ahas dun sa wilderness, ano po, ay sabi niya, ang anak ng tao rin ay maitaas sa krus. Okay? And then, may binanggit siya sa verse 15 na dito mga kasama ay makita natin na ang Panginoon, ano po, ay talagang gumawa ng paraan para tayo ay magkaroon ng eternal life. Tignan ho natin yan kasi sa typology, ano ho, ay malinaw na ang kasalanan natin ay bayad na. Alright, Pastor Darwin, maraming salamat po sa panonood niyo. Sabi niya rito, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Ano ho? So, kung kayo ay nagbubuklat ng Bible na po, ay i-explain ko lang ang nakalagay sa Numbers chapter 21. Ano ho? Na dito sa Numbers chapter 21, nung nagkasala yung mga Israelites, ano po. In fact, yung kasalanan nila ay rebellion ito eh. Oo. Sa Numbers 21 verse 5, nagrebelde sila. Ano? So, tingnan natin mga kapatid. May significance ito eh. Ano ho? Remember, ang rebellion ay nagsimula sa langit yan kay Lucifer. Ano po? Okay? Yan ang sequence doon eh. Nagsimula muna kay Lucifer sa langit. Nagrebelde sa Diyos. And then, naging Satanas na po, or devil. And then, pagdating sa Garden of Eden, ginawa niya na magrebelde din si Adan at Eva sa Diyos. So, hanggang ngayon, ano po, ang tao, ano po, may rebellious spirit yan. Kaya dito sa ating babasahin, sabi ng Bible, and the people spake against Moses, or against God and against Moses, wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul loateth this bread. Kaya, nagre-rebelde sila. Ay, tangin nyo, hindi sila satisfied sa pagkain na po. Alam nyo, ganon ang nakikita natin sa ating society ngayon. Maraming nagre-rebelde, ano po. At kahit yung mga bata ngayon, mayroong bata dito na makita mo talaga ng evidence ng rebellion. Ano po? So, kung hindi maagapan tong batang ito na kasama namin dito, ay talagang maging problema ito ng sanglibutan. Oo. Ay, ayaw makoreksyonan. Ano po? Kasi, rebellion means opposing one in authority by disobeying His commandments. You see? Or defiance or resistance against God's delegated authority. Or rebellion means it implies an open, formidable resistance that is often unsuccessful. Remember, nung nagrebelde si Lucifer sa heaven, hindi successful, naging Satanas tuloy. Nagrebelde si Adam and Eve sa commandment ng Diyos, hindi rin successful. Ano po? So, ang rebellion ay nandyan pa rin sa atin hanggang ngayon. First rebellion sa heaven started in heaven, sabi nga rito, by Lucifer because of pride. O, tingnan niya na. Kaya ang kasama, talagang tandaan na natin yung pride na yan dahil nakakasira yan. Ang second rebellion ay Garden of Eden. At it happened again, ano po, na ito si Adan at Eva ay talagang malinaw naman yung commandment ng Diyos, pero nagrebelde sila because nandiyan Satanas eh. Alam niyo mga kasama, nandiyan pa rin Satanas. Kaya kung hindi tayo mag-ingat, maging rebelde din tayo, ano po? Against the authority, ha? Against the authority. Malinaw ho yan sa Bible na kung nagrebelde ka sa magulang mo, abay, merong ibang espiritu nakasakay sa'yo. Pag nagrebelde ang misis sa mister,
meron ding ibang espiritu. Remember, si Eve sa Garden of Eden, di ba? Nagrebelde kay Adan na dapat nagpaalam muna kay Adan, di ba? So, para maiwasan daw yan ngayon, lalong-lalo sa tahanan at sa churches, ay nakalagay dito sa 1 Timothy 2:11 to 14. Balik tayo sa numbers mamaya kasi nandun yung solution kung paano yung mga Israelites ay napagaling sa kamandag ni Satanas. Chapter 2:11, sabi ni Apostle Paul, para maiwasan yung confusion, at rebellion sa loob ng tahanan, may bilin si Apostle Paul, sabi niya, let the women learn in silence with all subjection. Alam mo ba kung bakit maraming rebelde na bata ngayon? Kasi may mga misis na talagang hindi nagsasubmit. Kaya sabi ng Apostle Paul, sa mga churches, sa mga churches, kaya nga matindi yung mga churches na pinapayagan ng mga babae magpastor, kasi magiging authority na yung mga babae against sa mga kalalakihan. Kaya sabi niya rito sa ating verse, dan sa 1 Timothy 2:12 na, sabi niya, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp. The word usurp is, they will dethrone or replace the men. At sabi niya, nor to usurp authority over the men, but to be in silence. Kaya magkasama talagang may confusion sa mga churches kung ang mga kababaihan ay magpastor. Kaya nakakatakot ngayon kasi pinayagan na ng Vatican na pwede na raw yung lalaki kasalan kapwang lalaki. And siyempre, babae kapwang babae, authority na ng whole world yan kasi basta sinabi ng Pope, siyempre, talagang final, Kaya gugulo itong sanglibutang ito. You see? Ang masakit niyan, sila ay mag-adapt ng mga bata. Antakin mo yan. Katapos, siyempre, maguguluhan yung bata ngayon. Sino bang mama ko dito? Pareho lalaki. O kaya sino bang tatay ko dito? Parehong babae na po. So we are now in the brink of the hour na sinabi ng Panginoon as it was in the days of Lot. Kaya I pray to God na itong mga lessons natin tungkol ito sa salvation. Kasi baka meron dyan nanonood sa television natin, hindi pa kayo saved, maintindihan ninyo na dito sa Numbers chapter 21, nagkaroon ng rebellion. At ang ginawa ng Diyos sa Numbers 21 ay sa verse 6, malinaw na itong mga Israelites na ito, siyempre, basta magkaroon ng rebellion, meron meron tinatawag na consequence. So, pansin nyo rito, na ang Diyos talagang gumawa ng paraan. Kaya, wag natin sabihin ang Diyos ay talagang bulag. May mga tao nagsasabi, hindi na nakikialam ang Diyos. Basta sinabi ng Diyos, pakinggan niyo ako, what you sow, you reap. Ganun yan At maaring hindi agad-agad mo anihin. Pero in the long run, may consequence yan. Kaya nga sabi ng Proverbs, kung naglalagay ka ng toxic sa katawan mo, in the long run, magkakasakit ka. Masira yung atay mo, masira yung pancreas mo, masira yung puso mo, masira yung kidney mo. And then, magsisi ka na pero wala na. Yung nga sabi ni General Taguinod, may mga tao daw na habang nagtatrabaho ay talagang walang tinatawag na discipline pagdating sa pagkain. And then, pagdating sa alak, sabi niya nga Kaya sa mga kalalakihan nanonood, alisin na yung alak kasi alam nyo, marami tuloy naging byuda dito dahil yung mga kalalakihan pag inom ng alak, ay hindi nagtagal na sira yung kidney nila. Patay, So, sabi ng Bible na nagpadala ang Diyos ng mga ahas, mababangis na ahas. At sabi ng Bible dito, ready begin, and the Lord sent fiery serpents among the people, and they beat the people, and much people of Israel died. Ngayon, ito magkasama, si Satanas may dala ng kasalanan. At ang sabi ng Bible,
na dahil sa kasalanan, mamamatay ang tao. Yun ang dahilan. Ano ho? Kahit anong gagawin natin, ako, mamamatay tayo is because of sin. Salamat naman dahil as I said, meron tinatawag na law of redemption at may tinatawag na promise of resurrection ang kasama. Kaya ating pinapaliwanag ito sa inyo dahil itong ating binabasa dito sa Numbers ay sabi ng Panginoon Jesus, as Moses lifted up the serpents in the wilderness, so must the Son of Man, si Jesus mismo mamatay sa krus. Para, sabi ng Bible, sinuman sumampalataya kay Jesus na nagbayad sa ating kasalanan ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi, mapansin niyo, merong kamandag ng ahas sa katawan ng mga Israelites. At, salamat may solusyon. Tingnan natin na. Sabi ng Bible, sa verse number 8, ito ang solusyon. Ito ang solusyon. Sa Numbers 21 verse 8. Okay? Kita nyo yan, mga kasama. Ito sabi ng Diyos kay Moses para yung mga tao, huminto yung kamatayan. Ayun. Para huminto yung kamatayan. Kasi namamatay ang mga tao dahil nakagat sila ng serpent. Ito mga kasama, lahat tayo na anak ni Adan, ay may kamandag ng kasalanan sa atin. Kaya mamamatay tayo. Kaya lang, ang kagandahan nito, para hindi tayo papunta sa impyerno po. At sabi ng Bible nga, totoo, sabi ng Bible, hindi tayo mamamatay kasi pag inilibing tayo, yung kaluluwa natin punta 7, pagkatapos katawan natin, sabi ng Bible na natutulog lang. Sleep nga eh. Gigisingin ni Lord Jesus Christ pagdating ng araw. Sigurado malapit na yan kasi maraming nangyayari ngayon makasama na talagang nakakagulat. Mantakin mo ang Sudan. Meron na silang peace treaty sa Israel. Kalaban ng Israel yan nung araw. Talagang matindi mga Muslim yan. Nakita natin United Arab Emirates, Bahrain, meron ng mga flights doon. So, sabi ng Bible, and Moses made a serpent of brass and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld or when he looked, tumingala doon sa serpent of brass, sabi ng Bible, mabubuhay siya. Antangin mo yan. Sabi ni Moses, ito, gumawa ako ng tanso na ahas, nilagay ko sa poste. Lahat kayo na kinagat ng ahas. Oras na tumingala kayo dyan, tumingin lang, hindi naman mahirap tumingin. Automatic na mawala yung kamandag. And sabi niya ng Bible, even so much the Son of Man will die on the cross. At sino man sa atin ngayon na makarinig na siya nagbayad at by faith, we look back to Calvary, mawawala ang kasalanan natin. So, makita natin dito ang remedy. The people whose situation is so fatal because of rebellion, mga kasama, they were bitten by serpents. And remember, the snake bites or venom brings death. Ngayon, ito mga kasama. Satan's sting of death is sin. Okay? Bakit mamamatay tayo? Kasi naipasok na yung kasalanan, mga kasama. At alam natin, sabi ng Bible, the wages of sin is death. Ngayon, ang God's prescription ay to get a bronze, melt it, and mold it like a serpent. Put it on a pole. Ito mga kasama. Sabi niya kay Moses, okay Moses, ganito yan. Kukuha ka ng tanso. Tutunawin mo yan at gagawa ka ng serpent, mag-mold ka, and then ilagay mo sa taas. Ngayon, bakit sa lahat ng materyales, hindi gold, hindi silver? Bakit, ito mga kasama, bakit bronze pa? Kasi mga kasama, ganito yan. Bronze ay nakalagay yan sa Exodus 7:2 na doon sa altar pala, doon sa brazen altar, doon sinusunog yung mga burnt offering. Ayan. Tignan ito Ito ang kasama. 27 verse 2. Ayan. Okay, 27 verse 2 yan. Ayan, tignan natin mga kasama. Para maintindihan natin, bakit
bronze pa ang ginamit ng Panginoon para yung mga kasalanan ng mga tao ay masolusyonan. Papansin niyo ito? And thou shalt make the horns of it upon the four corners thereof. His horns shall be of the same. And thou shalt overlay it with bronze. Bakit bronze? Kasi that is the place of judgment. Okay? Doon susunugin yung mga offering. Ito mga kasama, alam mo ba kung bakit nagpunta si Jesus sa impyerno? Okay? Because He was judged for our sins, mga kasama. Oo, mga kapatid. Takan mo yan. Tayo dapat ang sunugin sa impyerno eh. Kaya, yung bronze na yan signifies judgment. He was judged so that we will not be judged. All our sins were judged on the Lord Jesus Christ. Ano po? Masakit ho nangyari kay Jesus. Imbes na tayo ang ma-judge. Ano po? Siya ang na-judge. Alam niyo nung Jesus Christ was sentenced, ano po? Okay? He was sentenced to die. Makita natin na He suffered the mockery of the crowd. Antakin mo yan. Eh, nanonood lang ang ama. Antakin mo, anak mo. Talagang pinaglalaruan na po. The lashes of the whip. Ano po? The pains of the nails through his hands and through his feet. The inexpressible weight and humiliation of our sins. And the indescribable agony of isolation and abandonment by the Father when He said, my God, why hast thou forsaken me? Ano ho? So, makita nyo talaga yung bronze speaks of judgment. Kaya nga tayo ngayon na tumanggap kay Lord Jesus Christ, wala na tayong judgment. Bakit? All our sins were judged upon Him. Kasi ganito nangyari mga kasama. Ang nangyari, dahil bronze nga ano po, ang pinag-usapan natin, ay ganito. Dito sa Isaiah 53 verse 6, lahat pala ng kasalanan natin, lahat, ano po, ay ipinatong kay Jesus. Kaya, kasama, pasalamat tayo sa Panginoon. Na, sabi niya rito, sa Isaiah 53 verse 6. Okay? Tingnan ito Kaya nga, kayo ng mga nanonood, lalahanin nyo. God led me na i-review mga ito. Kasi ito kung mag-update kayo, iba na ito. Malapit ng eleksyon sa Amerika. Ano po? At pag nagka-eleksyon sa Amerika, sabi Dr. Franklin Graham, before the election, we need to fast and pray. Kasi nakikita nila ang kaaway. Pantake mo, nag-i-intervene ng Russia na naman sa eleksyon. Nag-i-intervene ng Iran. Ay pag natalo si Trump dahil sa pag-intervene ng mga yan, mga kasama, iba na. Ano? Lalo-lalo ng China ngayon, galit na galit. Dahil tumutulong Amerika sa Pilipinas sa paghukay ng oil dyan, di ba? Oo, kaya malakas ang loob ni President Duterte. No? Sige, maghukay na tayo ng oil kasi atin yan. Oo. So, mga kasama, dito sa verse na ito, makita natin na lahat tayo, sabi niya, all we like sheep have gone astray. Totoo nga naman. And have turned everyone to his own way. Gumawa ng sariling paraan para punta sa langit. Pero isa lang paraan punta sa langit. Ito, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. So, pansin nyo, walang tao na magsabi sa harapan ng Diyos one day, Panginoon, hindi ka gumawa ng paraan para ako'y masave. Hindi ho. Malinaw sa Bible na walang mamatay na tao na hindi bigyan ng Diyos ng pagkakataon magsisi. Wala talaga. Kasi all nga So, kung tinatanggap natin yung ginawa ng Panginoong Jesus sa cross, ay tayo ang pinakamapalad sa lahat. Bakit? Malinaw sabi ng Panginoon, na as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Sabi ng Bible, na lahat ng tumingala, sabi na wala yung kamandag sa kanilang katawan. Wala. Nabuhay sila. So lahat ng tao na manampalataya kay Kristo na siya ang nabayubay sa cross, na ilibing, nabuhay muli, lahat ng tao na sumampalataya, mawala yung kamandag sa kanilang katawan.
Bakit? Kasi sabi nga ng Bible, He is the Lamb of God that take away the sin of the world. Kaya mapansin ninyo, oras na tatanggap ka sa Panginoon Jesus, hindi ka na, alipin ng kasalanan. Bakit? May Kristo na sa iyong puso. At sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ibig sabihin, magbabago ang perspective mo. Katulad nga nung sabi ko sa inyo, isang doktor, na ang perspective niya noon sa buhay, worldly, earthly, kaya sabi niya nga dahil doktor siya, yumaman sa Amerika, and then marami siyang trip, bagong sasakyan, halos every 6 months. Nung nagsawa sakyan, nagiging mountain climber. Wala na naman doon, wala kasiyahan doon. Hindi lang yun. Nahilig naman sa skiing, yung katulad ng motorsiklo sa dagat. Wala na naman doon. One day, ang misis niya ay nasave. Sabi ng misis niya, punta tayo sa church. Ngayon, siyempre sabi niya, hindi ko naniwala dyan. Yung mga nag-churches lang daw yung mga taong pobre. Alam niyo, may mga taong ganon. Kasi nagpe-pray lang daw yung pobre kasi nagpe-pray para humingi ng pagkain. Kasi nakalagay nga naman sa Bible na sabi niya, give us this day our daily bread. Ngayon, siyempre, doktor siya. Nag-attend minsan sa Baptist Church, mga kasama. Pag-attend niya, narinig niya na yung Jesus na pinanganak sa Bethlehem ay namatay sa krus, nailibing, at nabuhay. Sabi niya, nabuhay? Sandali, sabi niya, patunayan ko na mali yung sinasabi ng mga Baptist na ito. Bumili ng Bible ngayon. Bilang doktor, pagdating sa Book of Acts, alam nyo, doktor si Luke Alam yung sinabi ng Book of Acts, basahin ko lang sa inyo Basahin ko lang sa inyo sa Acts chapter 1, mga kasama. Nasabi mismo ni Luke, Acts 1 verse 1. Tingnan ito, gusto ko makita niyo ito. Na iba ito si Dr. Luke. Ayan. Ayan, tingnan niyo. Sabi ni Dr. Luke, kasi gusto ko verse 1 and 2 ito Sabi niya, the former treatise have I made 8 pilos. Sabi niya, of all that Jesus began both to do and teach. Papansin niyo, sabi ni Dr. Luke, sa lahat ng ginawa ni Jesus, na nagturo, ay sabi niya, magmula doon, and sa verse 2, until, sabi niya, kita niyo ang kasama, until the day in which He was taken up. Papansin niyo, magmula nung una, hanggat umakyat sa heaven, ako ang may document niyan. After that, He, through the Holy Spirit, or Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom He had chosen. Papansin niyo. Kaya namatay nga, pero nabuhay. Verse 3. Tingnan niyo sa verse 3. Mga kasama. Tingnan niyo mga kapatid, kayo mga Kristiyano. Mapansin niyo rito, ngayong doktor na yon, na-convert, you know why? Kasi nung in-examine ang Bible, doktor mismo, si Dr. Luke, at sabi Dr. Luke sa verse 3, to whom also He showed Himself alive. After His passion by many, ito ang keyword, infallible. Alam mo word infallible? Mga kapatid, truth, yan ang tinatawag natin na solid evidence, na si Kristo Jesus ay pinanganak, nailibing na buhay. At sabi niya, umakyat sa heaven. Kaya ang kasama, ang ating Panginoon Jesus ay malinaw na Diyos nagkatawang tao. At sabi niya, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Kaya tayo ngayon, ng mga believers, meron tayong infallible proofs. Kaya nga malakas ang loob natin magbahagi sa lahat ng tao na hindi kinakailangan manatili sila may kasalanan. Kung gaano yung mga Israelites doon sa wilderness, mamamatay na sana sila dahil may kamandag ng ahas sa kanilang katawan. Sabi ni Moses,
O tumingala kayo sa bronze na ahas na ginawa ko. Pag tingala nila, abay, nawala yung kanilang kamandag. Ganon din sa oras na ito. Kaya nga may awit tayo, di ba, mga kapatid? Salamat po, Pastor Cyril. Ayun. Sabi ng awit dito, oh, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Ibig sabihin, ang Diyos, banal, tayo makasalanan, pero yung cross na yon ang paraan para tayo maiugnay sa Diyos. At oras na tumingala tayo doon, sabi ng Bible dito, by God's word, at last my sin I learned, then I trembled at the law I spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. So, you turn to Calvary talaga. Na doon nabayubay ang anak ng Diyos para sa ating kasalanan. At doon sa Numbers, balik tayo sa Numbers mga kapatid. Numbers, chapter 21. Sabi ng verse number 9. Okay? Verse 9. Ano nangyari sa lahat ng mga tumingala? Malinaw naman yun. Ang mensahe mang kasama ay para sa lahat. Kasi lahat sila kinagat. And sabi niya, and Moses made a serpent of brass and put it up on the pole. And came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass. Tumingin serpent of brass. Hindi si Moses tinignan. Yung nailagay doon sa poste, sa gitna ng kampo. When he beheld the serpent of brass, he lived. Kaya nga meron tayong inaawit, di ba? Because Jesus lived, we live also. Ngayon, sa verse number 10, gusto kong makita nyo yan sa Numbers 21 verse 10, na ganito yan. Na tayo ngayon, katulad tayo mga Israelites, oras na tayo'y napawalang sala dahil tumingala tayo kay Jesus, na siya ang nabayubay sa krus. Dahil para sa lahat ng tao ito, kaya nga meron tayong television program dito sa local at naka-zoom tayo ngayon po. Sabi ng Bible, and the children of Israel set forward and pitched in Obot. Gusto ko makita niyo yung they set forward. Ibig sabihin, hindi ka talaga uusad sa buhay hanggat hindi mo tanggapin si Jesus. Malinaw ho yan. Kasi ang kasalanan, pupuluputan ka yan hanggat mamatay ka at dalhin ka yung kasalanan na yun sa impyerno because the wages of sin is death. Kaya lahat tayo ngayon na tumanggap kay Jesus, we can progress. Sabi ng Bible, mag-progress tayo dahil lalanin natin when we seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto us. Kaya nga, pasalamat tayo ngayon na itong mga kapatiran natin, kaya nga nagdedicate tayo ng bagong sasakyan sa oras na ito. Puntakin mo, sila ay tumanggap sa Panginoon. Binaptize ko nga yung nurse dito na lalaki. Alam mo ang kasama, natutunan nila yung mag-set forward. Ano ibig sabihin ng set forward? Kasi after you get saved, you will be baptized. Pagkatapos baptized, siyempre, mag-grow ka, you'll become a steward. Naturuan sila mga kapatid ng stewardship. Alam nyo, lahat ng prayer na nasagot. Kasi ilang taon na sila walang anak, 11 years. Pero humingi sila Panginoon. Sabi ng Bible, I will open the windows of heaven. Kasali yan ang womb of the woman. Abay, hindi nagtagal. Ilang buwan yung anak? 3 months plus na. Pagkatapos, nagpe-praise lang kasi nakatira lang sila sa magulang. Ano yung nangyari? Nagpe-praise lang. Abay, nakakuha sila ng bahay. Meron na silang bahay. And then, sabi na, mag-pray kami, pastor, kahit para hindi kami maulanan kasi nakamotor lang. Abay, gulat kami ngayong gabi, dumating bagong sasakyan. Tingnan nyo ang kasama. Ganon ang Diyos kasi nga, malinaw sa Bible na oras na tinanggap mo si Jesus, wala na yung bara na bilang hadlang. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. And bilang anak ng Diyos, pag ikaw ay sumusunod sa Kanya, kaya nga, pasalamat ako na kahit malayo, puntas na rito, At sabi ko,
Kung gabi na, doon na lang kayo sa mission natin kasi kapitbahay lang mission na po, mga 300 meters lang. Doon na lang kayo. O naging blessing sila doon. Kaya, walang tinatawag na hindrance yung blessing kasi sila ay mga masunurin. Ano po? Kaya, alam lang authority eh. Yun ang pinaka-keyword dito eh. Kaya maaring may mga misis dyan, ayaw yung authority. Ay, wala kang blessing yan. Oo, hindi mahadlangan kayo kasi nagre-rebelde kayo. O mga anak. O katulad nung pinagsabihan kong bata dito. Sa palagay nyo, pakainin ko na yan. Hindi ko na pakainin yan. Alam nyo, sinabihan ko lang, mag-zoom na ako. Pwede hinto ka na dyan laro. Nagagalit. Sabihin ko, kaya kayo mga anak, pag sinabihan kayo, hinto na muna ninyo yung paglalaro dyan kasi may bisita tayo o kakain tayo. Hinto agad. Ay, walang mangyari sa inyo yan. Ngayon, punta tayo sa Psalms 84. Tingnan nyo sa verse 11. Na talagang kung ikaw ay masunurin, kaya nga tungtuwa ako dito sa batang mag-asawa pa ito, magkasama, pero may mga blessings na sila. Bakit? Kasi nga, they believe in pastoral authority. Kaya, kung kayo dyan, mga misis, you believe in your husband's authority, ay ang daming blessing yan. Pero kung palagi yung kinakalaban mister nyo, sabi nyo, pobre ka lang mister, kaya hindi kita maniwala. Ay, huwag nyo sabihin pobre, yun na why? Hindi lang isang araw. Once upon a time, sinabihan nga ako, pobre ako. O ngayon, paano yan? May mga blessings na tayo, di ba? Nakakapunta tayo sa Angeles City, 10 hours lang, balik, back and forth, 20 hours pala. Okay, Psalms 84:11 begin. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. At sabi niya, no good thing will He withhold to them that walk uprightly. Wala daw mabubuting bagay na pigilan ng Diyos sa mga anak niya na sumusunod sa Kanya. Ganun po yan. At ngayon, dahil sumusunod tayo sa Kanya, ito, ang pinakamaganda na gagawin natin dahil sumusunod tayo sa Kanya ay involved tayo sa furtherance of the gospel. You see, kaya nga as a church, ay meron tayong mga tinatawag na programs. At lalo na ngayon, takin mo ilan lang libo na binitawan ko sa araw nito para sa mga pastor. Maraming pastor dito, binilang ko nga 10. Local lang yun eh. Tumutulong tayo sa foreign. Kasi yun ang paraan ng kasama para tayo ay pagpalain ng Diyos. Maraming salamat po, Sister Remy Pawig. Maraming salamat. Parte kayo mga membro, parte kayo sa furtherance of the gospel. Ay, mantakin mo yun. Nag-text yung isang pastor na sabi nila, may makain na naman po kami. May gagastusin naman po kami. Kasi karamihan ng pastor ngayon, walang assembly. Kaya, meron nga kaming nabasa takinupati yung mga church official na iba kasi wala na raw nagsisimba. Punta bahay-bahay na po, may daladalang tubig at meron silang bell na kling kling kling. Kala ng mga nagtitinda ice cream, wala, nakasutana. Pagkatapos wisik-wisikan niya yung gate para mawala daw yung COVID, ay lalabas naman yung mga nandoon at sabi pagbigay sila. Matakin mo magbahay-bahay humingi ng offering. Anyway, ganun din ginagawa namin, Sister Rem, di ba? Anyway, si Brother John Miliante, nagulat talaga kami. Mantang mo, Jollibee pa magdala dito ng in envelope nyo. Yan ay mga unusual. Kasi magkasama. Alam natin ang antidote. Alam natin. The only way people will be saved from the venom of sin is through the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Okay, punta tayo sa New Testament para makita natin dito na malinaw. Pakinggan niyo ito Sa John 3:17. Okay? John 3:17 kasi nakita natin John 3:15 gano'n. Sa John 3:17. Kaya isinugo ng Diyos kanyang bugtong na anak para mamatay sa cross. Kasi malinaw dito na walang balak ang Diyos na tayo'y itapon sa impyerno. Wala.
Kasi alalahanin natin sa Matthew 25:41, ang impyerno, ginawa yan para kay Satanas. Ano po? Kasi nung nagrebelte sa bilang Lucifer, naging Satanas. At doon lamang nilikha ng Diyos ang impyerno. Remember, hindi nilikha ng Diyos ang impyerno para kay Adam and Eve. Hindi. Kaya lang gusto ni Satanas na tayo pupunta doon. Kaya mapansin niyo mga kapatid, for God sent not His Son into the world to condemn the world. Hindi ho. But that the world through Him might be saved. Yun ang Christmas story. Ano ho? Yan ang Christmas story magkasama. Kaya pasalamat tayo. Ano ho? Nasabi ng Bible, He came to seek and to save that which was lost. And therefore, dahil yan ang gawain ng Panginoon, at sabi ng 1 Corinthians 3:8, na tayo ay co-laborers with God. Ano po? Bilang co-laborers with God, at ang pakay niya ay to seek and to save that which was lost. Ano po? Ay, mga kapatid, sa chapter 3, verse number 8, ano po, ay makita natin na tayo ngayon ay talagang malinaw pa rin. Ano po? Okay, verse number 8, sabi niya, He that planted and he that watered, ano po? Ay, sabi na Apostle Paul, are one. Kaya nga, magkasama. Bakit nakikiisa tayo sa world missions? Ganun o yan. Ano po? And every man shall receive his own reward according to his own labor. You see, meron tayong tinatang na personal reward. Kaya lang isipin natin magkasama na hindi natin magawa ito kung wala ang Diyos. Kaya dun sa verse number 10, malinaw na tayo ay co-laborers with God. Ano po? Ayun, yun na lang sa verse number 9. Verse number 9 pala. Punta tayo sa verse number 9 kasi salamat sa mga nanonood. Ito, mga kasama. Kaya nga hindi tayo nag-isa. Ito kayo mga young pastors na nanonood sa akin na po, kayo na mga pinadala namin. Huwag kayo matakot mag-soul winning. Kaya nga sabi ko sa inyo, please lang, huwag niyong ubusin ang oras niyo. Pa-selfie, pasyal dito, pasyal doon. Hindi magbihis kayo tuwing umaga, maligo kayo. Gawin ninyo kanyan. Business, ano po? O diba, yung mga business people dito nga, may maaga dito na lumalabas. Sabi ko, Vic, saan kayo punta yan? Yung pala magbugas ng kanyang tindahan, puro tinelas. O siya pa nagbubuhat O, ito ang masama. Ready, begin. For we are laborers together with God. Magkasama hindi tayo nag-iisa. In fact, ang gawain lang natin ay, sabi nga John the Baptist, I'm just a voice. Ano po? Sabihin natin ang totoo, na mahal kayo ng Diyos. Ang Diyos nagpadala ng kanyang buktong na anak, bayaran kasalanan natin. Napatay, nabuhos kanyang dugo, nailibing na buhay muli, at handa kanyang iligtas. Kaya sabi niya, we are laborers together with God. You are God's husbandry, you are God's building. Mantakin mo, farmer tayo ano po. Alam yung husband, ano po, ayan ay mga katiwala ng Diyos. At tayo ay building, ano po. Kaya, magkasama, pasalamat tayo na merong Numbers chapter 21 na sa lahat ng materialis na sinabi ng Panginoon, hindi gold, hindi silver, hindi iron, kundi bronze. It's because bronze, nagawa yung altar na dun sinusunog yung mga offering na bronze because that is what we call the place of judgment. And Jesus Christ, nilalarawan niya yung bronze na ginawa ni Moses dun sa wilderness. He was judged so that we will not be judged. Ganun yan. Thank God na tignan ito makasama. Sabi ng Romans chapter 4 verse 8 na hindi na tayo sisingilin sa kasalanan natin. Thank God. Thank God na hindi na tayo sisingilin sa kasalanan natin. Okay? Kaya pasalamat tayo na gumawa ang Diyos ng paraan. Ayan. Tignan niyo ito Blessed. Antakin mo. Kalabitin mong kasama sa bahay. Blessed kayo. Ibig sabihin, mapalad tayo. Bakit? Kasi nga, dumating yung anak ng Diyos na siya ang nahatulan para hindi na tayo hahatulan. Kaya nga, kayo na mga nanonood sa television, kami umiiyak sa puso namin kung pagdating ng araw sa white throne judgment, hahatulan kayo ng Diyos ng depart from me, ye cursed into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Kasi nahatulan si Jesus para hindi tayo mahatulan na itapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga sabi niya, mapalad ang tao
to whom the Lord will not impute sin. Ibig sabihin, hindi ka nasisingilin sa kasalanan. Kapatid, kaibigan. Ha? Kaya nga, I will see to it na mag-series ako ng lesson ngayong last remaining days. Ano po? Kasi kasama. Tingnan nyo ang nangyayari sa whole world. Ha? O mantakin mo. Kanina, nakita ko, Immigration Day ng Israel. Ngayong taon, magmula ng January pala, 15,000 na ang nakarating sa Israel. Ha? Nag-immigrate na doon. Nakita ko, meron ng mga tahanan doon sa West Bank na 450,000 na mga bahay ready sa pag-okupan ng mga pamilya galing sa ibang bansa. Nakalagay nga kanina kasi meron daw nakalista na 50,000 para sa year 2020 darating Israel. Nakarating pa lang dahil sa COVID, 15,000. Kaya lang sa itong November, aalis din na raw yung tinatawag na lockdown sa Israel. Kaya darating yung 35,000. Kasama, ito ay talagang signs na yung sinabi ng anghel kay Maria na yung anak niyang Jesus ay maghahari. Yun ang inihintay ng mga Israelites Kaya alam naman natin na pagdating ng Misaya ng mga Israelites, hindi yung tunay. Hindi yung tunay. Kaya nga, sabi ko sa inyo, Jared Kushner ay inyong tatandaan. Brother Romnick Darisan is watching. Maraming salamat po, Brother Romnick. Pagpalain kayo ng Diyos. Kaya pinapaliwanag ko ito Kasi kung gaano yung mga Israelites, as I said again and again, nagkaroon sila ng pagkakasala sa Diyos. Kagat sila ng ahas. And sabi ng Bible na marami nang namatay. Wala naman natin yan. Tayo mga buhay pa, marami nang namatay dahil sa kasalanan. Pero yung mga namatay na tumanggap kay Jesus na sa langit na yung kaluwal, mga yan. Kaya lang, habang nandito tayo, kayo na hindi pa saved, kayo mga nanonood dito sa Piña Blanca, Enrile, Igaraw, Sulan at Igi. Maaaring hindi pa nyo alam yung prescription ng Diyos na si Jesus ay nahatulan sa krus para hindi tayo mahatulan. At ang gagawin nyo lamang ay manampalataya kayo. Gagawin nyo, Lord Jesus, nanampalataya ako na ikaw ang pinanganak sa Bethlehem. Namatay sa krus na busang iyong dugo, na ilibing na buhay muli. Ako'y nananampalataya, ikaw pag-asa ko. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, kung gaano mga Israelites, na sila ay nawala yung kamandag sa kanila. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, kaibigan, mawala din kamandag ng kasalanan sa inyo. Bakit? Kasi nga, sabi ng Bible, na nasingil ng kasalanan nyo kay Jesus. Kailangan gagawin nyo, sabi sa Acts 20:21, pag narinig nyo yan, ay yan ang tinatawag na na reciprocating. Anong ibig sabihin sa Acts 20:21? Ibig sabihin, kinakailangan you turn away from your sin. And accept Jesus. Ganun yan. Dalawa yan turn away and then turn from sin and turn to the Savior. Anong sabi niya? Ready, begin. Testifying both to the Jews and also to the Greeks. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin nung tumingala kayo, sabi ni Moses, doon sa bronze, na doon nahatulan ang kasalanan ninyo. Naibitin na yung serpent. Kaya nga mapansin ninyo, yung serpent letter S yan, ang sin letter S. Kaya nung naibitin yung serpent doon sa pole, lahat ng kasalanan natin na naipako na doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Brother John Basang, at nanonood kayo. Ngayon, gusto ko makita niyo ito, mga kapatid, na ang paraan ngayon para masave ang mga tao, ay sabi na Apostle Paul sa 1 Corinthians sa 1:18, na we need to preach about the Paul, yung cross, kasi kasama, bakit cross? Pansin niya. Bakit cross? Anyway, nagtanong si Pastor sa akin, Pastor Reggie Carino Ocoma.
Sabi niya, nabasa ko sa Bible na Jesus hung on a tree. Di ba cross yun? Yes, cross nga yan. Kaya lang, may significance yun kasi ganito yun. Because of the tree in the Garden of Eden, we were sentenced to death. And the only way, hindi tayo masentensyahan sa kamatayan, ay Jesus Christ must come and redeem us on a tree. Ganun ho yan. You see? Significance. And then sabi niya rito, basahin natin. For the preaching of the cross is to them that perish. Foolishness. Ano po? Ibig sabihin, pag ni-preach mang, tukol sa cross na i-cross na ng Diyos yung kasalanan mo kung tanggapin mo si Jesus, sabi niya, wala yan. Kinakailangan kasalanan ko kasi nagising ako ng ganito, ayan ang simbahan ko ganito, iglesia ko ganito, katedral ko ganito, kingdom hall ko ganito, kinakailangan doon kami para ma-save kami. Hindi ho. Your sin was cross. Ano po? Baka sa utang, nawala ka ng utang. Kaya nga sabi niya, but unto us which are saved is the power of God. Bakit? Tayo ngayon na saved. The only way we can defeat Satan is through the blood that was shed on the cross. Kaya sabi nga niya, Bible said, they overcame him by the blood of the Lamb and the power of their testimony. Malinaw ho yan. Kaya we have power talaga na lalaban kay Satanas because of the cross. So, doon sa verse 21 Bible na po, when we preach about the cross, ito naman sabi ng verse 21 sa 1 Corinthians, mga kasama. Malinaw dyan na mapawalang sala ka kung gaano yung mga Israelites. Tumingala lang doon. Wala yung kamandag. Ganon din sa mga nakinig sa ating preaching na si Jesus ang makapangyarihan Panginoon para maghugas ng kasalanan. Ano sabi niya rito? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. Totoo nga naman. Tingnan namin ng mga nag-aaral sa universidad. Meron nga ako nakilala dito nag-aaral sa UP. Naging atheist. Oo. Ang talino niya. Kasi ang napag-aralan sa world is galing tayo sa unggoy, gano'n. Galing tayo sa palaka. Ay, mahirap yun. Pero sabi niya, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Pansin nyo yan. Kasi sa mga Hudyo yan, namatay, nailibing, nabuhay. Hindi posible yan, wala pa yan. Pero sa atin, mga kasama, namatay si Jesus, nailibing, nabuhay muli. Kaya nga nung nag-preach sa Apostle Paul, sabi niya, ito pakinggan nyo, sabi na Apostle Paul, ang dapat nyong kilalanin ay yung namatay sa krus. Kasi yun ang doon na ibitin lahat ng ating kasalanan. Kung gaano, yung serpent na tumingala yung mga Israelites. Yun lamang ang prescription para mawala yung kamandag. Ang prescription ay tumingala kay Jesus. At sabihin, Lord Jesus, kayo wala naman ang aming tagapagligtas. Ang sabi niya, it please guide by the foolishness of preaching to save them that believe. Sa 1 Corinthians 2:2, chapter 2, verse 2, makita nyo rin dito magkasama. Nasabi na Apostle Paul, wala akong ibang i-preach sa inyo. Wala kang ibang i-preach sa inyo, kundi ayon. Wala na ako i-preach sa inyo. Hindi si Maria, hindi si John the Baptist, hindi si Paul, hindi si Lorenzo, hindi si Apolonio. Ano sabi niya? For I determined. Papansin daw, the word determined, ito ay talagang sold out ako, sabi niya. I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Wala akong ipapangaral sa inyo, kundi yung nabayubay sa cross, na siya ang umangkin. Inari niya ang ating kasalanan sa Ilocana. Na ikaro na, basbasol tayo sa Ilocano yan eh. Lahat na yon. Remember sa Old Testament, pag naghain ka ng lamb sacrifice, 1 year guarantee lang yun. Malinaw yun. Pero, sa New Testament, nung naihain si Jesus sa cross, for God so loved the world, He gave His only begotten Son on the cross, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ganun ho yan, kung kasama. Kaya nga, may awit na, sabi niya, there's a sweet and blessed story of the Christ who came from glory, just to rescue me from sin and misery.
He in loving kindness sought me, and from sin and shame hath brought me. Hallelujah. Jesus has ransomed me. Hallelujah, what a Savior who can take a poor lost sinner, lift him up from the miry clay, and set him free. Hallelujah. I will ever tell the story, shouting, glory, glory, glory. Hallelujah. Jesus ransomed me. Ano po? Tinubos ako. Ngayon, maaaring meron tayong mga kapatiran na kayo ay nadidiskurahe na. Ano ho? Pero bago mag-pray, meron daw nung nagkagera sa Vietnam, ano ho? Dinala yung isang sundalo na sugatan na talagang pagdating ng doktor, sabi wala na pag-asa kasi yung mga inner niya ay sumabog na dahil nasabugan nga ng landmine. Alam niyo, sabi daw ng pasyente, can you call a chaplain? Tumawag daw silang Baptist chaplain. At sabi ng chaplain, anong gagawin ko? Sabi daw nung nasugatan, please take note, sabi niya, kuha ka ng papel, ballpen. Please tell this to my Sunday school teacher. Sunday school teacher, dear Sunday school teacher, I want to let you know na when you taught us about Jesus, I accepted Jesus as my Savior. Now that I'm dying, I want you to know that I will see you in heaven. Alam niyo yung note na yon? Dinala nung chaplain nung umuwi siya sa Amerika. Ano po? Pagdating sa Amerika, hinanap niya yung Sunday school teacher. Sabi ng pastor, wala dito, nandun sa bahay. Pinuntahan nung chaplain. At sabi niya, Madam, Ma'am, may sulat sa iyo yung pupil mo sa estudyante mo Sunday school. Binasa daw nung Sunday school teacher. Oh, I thought, sabi niya, no one listened and no one got saved when I was teaching in my Sunday school. Oh Lord, sabi daw nung Sunday school teacher, forgive me kasi kare-resign ko lang last week kasi akala ko lang bunga. O, tignan niyo mga kasama. Remember, always abounding the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain the Lord. Alam niyo yung television ministry natin dito, tulad yan, nanonood yung mga pandayan, ano po, na doon kami bumibili, sabi, banggitin mong pangalan, alamin si Mr. Dawang, ano po, at saka yung mga Senin, ano po, mga De La Cruz, ano po, yung mga dito, sabi ng pastor, salamat, at binibigyan kami ng pag-asa kasi mga kapatid, marami nang nagpapakamatay. Kaya mga kapatid nagsusuporta nito, I bless you. O bakit? Our labor is not in vain. Mga kapatid, one way or another, katulad niya, halimbawa nag-rapture nga, maipi-play pa ito sa Kwan RBC. Kung may magsabi, Lord Jesus, forgive me, ikaw lamang aking tagapagligtas, save my soul. Kahit wala na tayo, di at least may masave pa. Kasi i-replay ito kahit pagkatapos ng rapture. Okay, mag-pray na po tayo. Panginoon Diyos, salamat po. Pinayagan mo kami mag-share, may paliwanag muli ang serpent in the wilderness, na yun lamang paraan para mawalang kamandag sa katawan ng Israelites. And Lord Jesus, you went to the cross by accepting the will of the Father to die for us so that you will be judged, so that we will not be judged. Thank you, Lord Jesus, because you are the only sacrificial lamb that will take away the sins of the world. I pray now that you rebuke the devil's demons so that those who will watch this telecast through television will accept you as their Savior. In Jesus' name, amen.